Magandang gabi mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Ay, salamat sa madagdag subscriber, no? Ay, malapit na po yung eleksyon, ha? Mamili-mili na po tayo ng magagandang mga karapat-dapat sa Senado. Wag, naku mga friends, sabagay, hindi naman kailangan sabihan kayo dahil kukunti naman tayo, 25,000 plus na pamilya, marami-rami rin may mga utak yan, no? May pumapasok pa mga tanga-tanga rito. Binubura ko na lang, no? Pagpapabukas ko sana to mga friend, pero kailangan kong magbigay ng paalala sa mga taga Maynila, ha? Pakinggan natin to. Mga kongresista bumuelta sa banat ni VP Sara Duterte sa kanila kaugnay ng confidential fund. Nanatan ni Vice President Sara Duterte ang ilang kongresistang nag-imbestiga sa kanyang confidential funds. Sagot naman ng mga mambabatas, ayaw na nilang patulan ng anilay negatibong pangangampanya ng bise. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Bumuelta ang ilang kongresista sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa kampanya sa Maynila noong nakaraang linggo. Ang pinunteriya ng bise, pawang mga re-electionist na nag-imbestiga sa kanyang confidential funds. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay mamatay. Ako yan. Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Anong tawag sa ganitong tao? Mana? Wala? Nariyan ha? Si House Committee on Good Government Chairman at Manila 3rd District Representative Hanggang dyan na lang ho, no? Mga friend, payo lang ho sa mga taga Maynila, mag-ingat po kayo. Meron hong baliw na kumakalat, sa inyong lugar, sa mga distrito. Lalo-lalo na sa mga distrito na naghahanap ng accountability kung saan napunta yung pera ni Juan de la Cruz, no? Ito ho, mga friend, paalala, ito hong tao na to, wala hong halaga ang buhay dito sa pamilya nito, no? Yung ama ho nito, nandoon sa dahig at may kaso crimes against humanity. Sa dami libu-libong namatay sa kanyang peking drug war, no? Na siya raw galit sa droga, pero ang kanyang mga kampon puro mga drug lord, no? Ang pinapapatay nung to, yung mga nakasinelas na mga hindi pa napapatunayan kung talagang addict, no? O whatsoever, no? Dito ho sa pamilya nito, wala akong halaga buhay dito, no? Paulit-ulit, Baka ho yung kapapanood ninyo rito sa hibang na to, bigla hong may sumabog dyan para mapagbintangan yung kalaban niya sa politika. Hindi ho yan malayo. Wala hong halaga ang buhay ng tao dito sa mga ito. At balita kanina, mukhang kasama nga ang pangalan nitong baliw na to sa ICC. Yan ho ang content mamaya ni Jose Claire Castro, no? Hindi ho malayo yan kasi nga yun hong patayan sa Davao nung panahon ng halimaw na ama nito, silang dalawa, mayor, vice mayor, nagpapalitan lang sila sa Davao sa takot ng mga tao sa kanila, no? Mga friend, kayong mga taga Maynila dyan, nakita nyo na kung paano, baka yung sumisigaw dito, bayad pa wala kayong gagawin, isaksak, sabi yung Apple, isaksak mo saan Joel Chua, wala na ho to sa hulog, wala na po Paulit-ulit, wala hong ganitong klaseng politiko, no? Vice Presidente ho yan, pangalawa sa pinakamataas, no? Pag namatay yung presidente, isang baliw ang papalit. Kaya mag-ingat ho kayo, mga friend. Ano na ho talaga to? Tarantang-taranta na sila. Saan nila dadalhin yung kwartang ninakaw, paano na nila puproteksyonan. Lubog na ho no? Patong-patong na ho ang kinakaharap nitong napakabigat ho ng problema nila, itong pamilya na to, no?
plus yung mga kaso pa na sinampan ni Trillanes, no? By all means, gagawa ho ito talaga. Parati niya sinasabi, God save the Philippines. Hindi natin alam kung anong hawak nito. Kung ano ang ipinagmamalaki nito na parang inaan na pag may inano nyo, gulo, God save the Philippines. Kung sino ang kapit nito na handang pumatay para sa kanila, no? Mga friend, kawawa ho itong mga dikit kayo ng dikit dyan. Wala na sa hulog yan. Walang halaga ang buhay diyan sa mga Duterte na yan. Wala. Oh, sindikato nga yan eh. Ipit na yung sindikato. Hindi nyo, gaya, yung digong lang, kung hindi nakakalapaw yun, nakalabas pa ng airport yun, gulong malaki, hindi talaga mahuhuli. Oo. Kaya itong si Excellency nito, talagang dapat to tapusin niya na habang maaga. Yan, may mga warrant of arrest pala. Itong si Sara Duterte sa ICC. I-implement, wala naman kasalanan yung si Bongbong dito sa mga kasong ginawa nitong mga halimaw na to eh. Wala eh. Oh, yung pinagpapatay, may alam ba si Bongbong doon? Wala. Oh. Handa pa nga silang proteksyonan ni Bongbong. Ang problema, pati si Bongbong gusto na nila ipapatay para makabalik lang sa Malacanang. Wala ho to, wala na ho sa wala na hong wala na hong tag dito. Ang tsansa na lang talaga nito, yung guluhin nila yung administrasyon ni Bongbong. Kung paano, yan na, oh. Sana lahat ng nakinabang dito na nakapwesto pa, mag-isip-isip naman na kayo, napakinabangan kayo, nabayaran kayo. Ngayon, wala na sila sa pwesto. Yung magsilbi kayo sa mga Pilipino, hindi dyan sa mga Duterte. Tangina, mga ibang kayo, ay, ewan. Tayo mo, pinagbababoy yung mga congressman. Pag ito sinampa ng kaso grave misconduct of a public servant, tanggal na ganito eh. Oh. Wala na eh. Ang impeachment nito, grabe. Parang yung tatay niya rin, yung kaso doon, wala rin kalusot-lusot. Wala namang marami yung iniisip to, hindi ho nito lahat to gagawin nito. Oo. Sabi nga nila Secretary Llamas, sanay magtaob na mesa ito mga hype na to, totoo. Ewan ko. Hindi pa gumagalaw yung pulong hindi pa gumagalaw yung pulong. Malapit na rin yun. Ang pinagtataka ko, bakit hanggang ngayon hindi pa pumapasok yung tungkol sa droga na sinampan ni Trillanes? Hindi gumagalaw. Kailan gagalaw? Anong kapangyarihan pa meron tong mga to, no? Para gumalaw ng ganito, no? Ako, tataka ano sa palagay ninyo? Anong kapangyarihan meron to? No? Hindi hindi ako niniwalang walang sinasandalang tong mga demonyo na to para gumalaw ng ganito. Oo. Yung Isko Moreno, nabuko, no? Nakadikit sa Isko Moreno, Mocha Uson, dyan, sa entablado, na bumubula na, bunga nga yata Oo. Sanay daw siya sa, sa puti, sa kanal. Si Amy Marcos, no? Anong nangyari sa kanila? Grabe naman ito, mga friend. Pumapalakpak pa yung mga siyuma. May mga... Wag naman saan pa yung tulot ng
demonyo. Baka pag ito naisip nito, binalibag kayo ng granada dyan, maraming mamatay sa inyo dyan. Para lang mapagbintangan yung administrasyon. Hindi natin ano yan nung ko pa sinasabi yan, sama kayo sa rally dito. Ano yun yung isip sa Plaza Miranda bombing Wala basta politiko talagang mga ganito. Wala akong ano ito, wala akong halagang buhay sa mga ito ng tao, wala. Pakita naman ni Duterte, wala, patay, sige, taki mo, tinaas sa sweldo ng pulis para lang sumunod sa lahat ng utos niya. Bakit niya kinuha si Bantag? Bakit? Kasi gusto niya, naghahagis daw ng granada. Yun ang mga kwalifikasyon ni Duterte. Kailangan demonyo ka para ikaw ikunin niya bilang tauhan. Di ba? Ito pala si Bato, 4-star general pala ito. Si Bantag din yata, 4-star general. Anak ng patay. Basta sumunod ka sa kanya, lahat ng Australia aabutin mo. Ay, naku, magkulam na tayo mga friend. Gabi na kasi. Marami ho itong sasagutin kong mga komento nyo. Basta ho yan, sa Maynila, Quiapo, Tagarian ho ako sa Quiapo, Mag-ingat ho kayo, mayroon hong nakakawalang halimaw galing sa Davao, no? Kawawa kayo, Walang halaga ang buhay dito sa mga halimaw na to, baka akala nyo, sasantuhin kayo nito, Shout out Jovian Jimenez, all of the above po. Yung tanong ko kahapon kung ano to si Sara, kung matapang all of the above. Michelle Edwin, Mike, shout out. First sa likes at comments yata. Good morning from Toronto. Good evening dyan, Karox at sa mga ka-warriors. Lope Barihar, shout out. Good evening, boss. Si BP, Sara, Bobo at Tanga. Sang-ayon ako sa iyo. Joey Tobiliao, shout out. Sebastian Sartin Gonzaga, shout out. Joe Quijano, shout out. Karos, good evening. All of the above. All of the above din. Baka mahigit pa. Totoo. Wala na. Diesel, shout out. Sebastian ulit matapang at may tililing si Sara. Wala na talaga. Noong pamilyang baliw na nga, sabi ko nga sa inyo, nangangampanya to si Duterte na pagka-presidente nung tingin ko si Raulo nito nanalo. Daming tanganisim virus, walang gamot. Lorelei Bernardo, shout out. Sinong naniniwala sa iyo, Sayad? Bill P. BP Sly Roentot Sara Mau, walang kwenta. BP, pinakainutil na BP sa balat ng lupa. Sara Mau, bangag na, baliw pa. Totoo. Joey Tobilea ulit Sir, malamang ito si Sara may diferensya sa pag-iisip. Iba takbo ng utak, walang kahihiyan. Pati yung pants niya doon ang tanga-tanga din. Yung bunganga mabaho pa sa kanal. Totoo. Pero malambing naman, di ba? Kalat ni IRC Dolartre, Queen Termite, si Sara Ulo. Jokeano, Karox, si Digong nyo, wala na yan. Pag uwi niya, nasa garapon na. Vince Trey, matapang yan kasi ikaw ba naman ang may halos 4 na raang security guard, di ba? Efrem, basta yung babala ako sa Maynila, hindi ako nagkulang. Walang kwenta ang buhay sa mga gantong uring tao. Na politiko, Sa problema niyan, talagang lahat gagawin yan. Makatabla lang. Kita mo, sabi niya, nag-order na raw siya ng papatay kay Bongbong kung siya ay mapapatay. Talagang, walang ya talaga mga may tililing. Efrem, Sir Rox,
Kung naniniwala ka sa reincarnation, ang katawan ng tao ay ginagamit pa parang damit ng mga espiritong gustong ipagpatuloy ang kanilang buhay buhat sa kamatayan. Yun. Kaya ang mga tao ay may masasama at mabubuti. Malas lang ang taong pinasukan ng masamang espiritu. Totoo yan, Efrem. Pero pag maniwala, may matindi paniwala mo sa Panginoon, hindi ka mapapasok niyan. Mga demonyo na yan. Oo, di ba? Federico Mandak, shout out. Karox, sa tanong mo, kung matapang ba si Sarah, maaring matapang siya dahil nasa pwesto pa. Bangag baka mo. Sure yun. Baliw baka mo. Mismo baliw siya. May sayad, may tililing pa. Kitang-kita naman sa asal niya. Sayang oras kung iisa-isahin pa natin. Dokumentado naman lahat ng video niya mismo. Gaya niya, baliw din yung mga taga-sunod niya. Natuwang-tuwa sa mga pinagsisigaw niya doon sa kampanya nila. Ganyan nakababaw ang tao, friend. Cloudy idea. All of the above din sa akin, sabi niya. Primo, ang ginagawa ni Sarah at Amy ay pawang strategy o scripted para lang umalma. Kahit bastusin ni Sarah ang apelyido ng pamilya ni Marcos, gusto nilang gumawa si BBM ng labag sa batas na maaaring humantong sa gusto nilang maparalsik sa pwesto. Yun, totoo. Yun ay iniisip niyan. Shirley Jaser, oh. Basta ipaalala ko, pag may naghagis ng granada dyan, puta, para mapagbintangan lang itong administrasyon ni Bongbong, pwedeng gawin niya yan. Tangina. Nakakakuha nga siya ng papatay kay Bongbong saka kay Lisa tsaka kay di ba? Nakakausap siya eh. Simple ibalibag yung granada dyan. Tangina, daming kawawa. Shirley Jaser, oh. Wala na yan, Karox. Hindi na yan makakauwi na si Digong. Kamalas-malasan pa. Sabit din yan si Sarah at si Pulong naman sa drug smuggling. Sabit naman. Gusto nilang magkunwari na wala silang alam pero may matatalino namang tao. Ito yung mga nag-iimbestiga sa mga pinagagawa nila. Lahat ng kasamaan ay may hangganan. Happy Sunday sa inyong lahat, Karox. God bless. God bless, Shirley J. Sir. Rosauro Villanueva, shout out. Karox, buti siguro putulan ng dila si Digong nyo. Dapat. Lahat sila. Chupisa Bonao, good evening po kuya at sa mga ka-warriors. Grabe, bakit ba nagkaroon tayo ng klaseng vice president? Sana wag na silang makalusot itong darating na eleksyon. Naku po, pag nagkataon, kawawa si Juan de la Cruz. Anything is possible hanggat nandyan si Disgrasya. Tandaan yan. Danilo Proilan, no? Yan ang totoong pagkatao ni Sarah. Walang katinuan ang pag-iisip. Totoo, Paul, burat nga yan, Erlinda Aquino, kuya, nagtataka lang ako. Lantaran na ang mga kawalangyaan ng mga Duterte. At aminado pa si Digong nyo na totoong ginawa niya ang krimen. Pero marami pa rin ang mga bobong followers nila. Ikaw naman, Erlinda Aquino, sabi ko sa iyo. Koi Fish Mom, shout out. Erlinda Aquino. Masyadong grabe na yung Panganisim virus. Ang dami na talagang nahawa. Tingnan mo Harry Roque, dati katalino, ngayon nakintanga. Basta dumikit ka dyan sa pinagmumula ng virus, tanga ang labas mo. Tignan mo si Kupanwan. Chupisa Bonao, tawa-tawa. Di na yata kumakain at natutulog si Sarah, kaya yata nabubuwang na. At yung mga abogado nila, kapman uubusin lang nila ang yaman ng mga Duterte na galing sa kaban ng bayan. Primo, viral siguro yung magprosesyon ang mga DDS nang nakasakay sa karosa ay ang patron nilang si Digong na may hawak ng Armalite at 45. Reyna, sina Sara, Amy, Honalet at mga tropa ng fake news. Totoo. Chupista ulit, Kaya pala ayaw ni Duterte sa ICC siya litisin. Kasi di niya kayang bayaran o busalan ang mga hurado ng ICC. Maraming salamat
sa mga bumubuo ng ICC. Totoo. Mestizang Bango, shout out. IQ zero yan si Sara, napakabubita, parang di nagpag-aral. First time in history na magkaroon tayo ng BP na bastos at walang modo. More power po, tatay. Salamat, Nak Mestizang Bangus. Maria Luisa Alipada, shout out. Dapat talaga mawala na mga mamamatay tao na Duterte. Maria ulit, oh. Sus, mga kurap, mga demonyong kayong dutay. Malu Santo, shout out. Sintomas yan ng isang adik at ang mga nagsisigawan na Duterte ay mga bangag din. Totoo ka dyan, Malu. Eleo Nisa Guanco. Eleonisa Guanco. Gumising na tayo, wag iboto ang mga problema ng bayan. Hindi nagtatrabaho, lustay ng pera ng bayan. Nagpakasarap sa buhay at sinungaling. Totoo yan, Eleonisa. Maria Marasigan, shout out. Chupista ulit, oh. Naku po, Kalatni, wag kami na... Naku po, Kalatni, wag kang apo na namang matuluyan. Kay Sara, love mo po, ingat po, baka mahawak ka po ng pagkabangag niya. Biro ko lang, alam ko naman po na nagpapasaya ka lang po. Talagang ganyan niya si Kalatni. Chick boy yan, eh. I'm Lorena Urig, shout out. Baliw, may saltik, bangag yata yun. Mestizang Bangus na naman. Pinabayaan lang ni Iskurap na babuyin ni Sara ang Tondo na lugar na isa sa mga natulungan ng Marcos. Sana wag na siyang iboto ng mga loyalista. Hindi baluarte ng mga Duterte ang Tondo. Mas maraming loyalista dyan. Totoo yan, Mestizang Bangus. At saka yung mga sumisigaw doon, dala-dala pa yun. Dala-dala pa ni Sara yun. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Ivy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, nak, shout out. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Hindi niya. Magandang buhay at may ngiting pagbati impong basyang Team Tia Deli sa buong Team Rocky Warriors the Great. Ganon din sa iyo, Sir Rox. At sa usapang walang kamatayang sayad, Jing Potpot, ba Sir Rox. What would you expect sa isang basura? Parang imburnal lang po yan, Sir Rox. Kahit ano pang linis ang gawin mo, burak at amoy burak pa rin ang makakalkal mo. Totoo yan. Sabi nga niya, sanay daw siya sa away sa kanal. Di ba, Sir Rox? At doon naman po sa mga baliw na zombies na mga dakilang inutil, grabe yung paghimod po sa pagsamba sa lubot ni Madam Sayad. Hoy, mga kurimaw, napisting yawa, na mga bugok at inutil, para ninyo ng awa. Kung kayo nagpapakamatay, huwag kayong magdamay mga bugok. Nakakaya kayong mga leche kayo. Totoo. Nasaan ang tino ng pag-iisip ninyo, mga buwisit kayo? Kriminal at magnanakaw, niluluhuran at sinasamba nyo. Totoo yan, tihedeli ka. Mga pinutukan talaga kayo ng lintik. Manong magsiayos at magsitino kayo, kaya kayo sadlak na sadlak sa hirap at gutom dahil ayaw ninyong pag-ayusin ang puro burak ninyong utak, mga leche. May ulo ni Tia Deli. Kung yan si Sayad ang gusto ninyong maging pinuno nyo, kayo-kayo na lang ang magsama-sama. Pagbubuhol-buhulin at bago kayo sunugin, mga pesting yawa. Talagang kahit kailan, wala na kayong pag-asa na kayo makaahon pa sa puro paghihirap at dusa dahil pare-pareho kayo ng Panginoon nyo, malulupit ang mga sayad ninyo sa utak, mga buwisit, mga leche, kinam. Pati mga matitino nadadamay sa mga kabubuan at mga katangahan ninyo. Pare-pareho kayo ng mga amo ninyong didisit, kakapal na mga mukha nyo. Kung mag-alala, Tia Deli, dadamputin na rin niya ng Interpol yung hayop na si Sara na buwang. Eli, shout out, Eli, Baliw yan, boss.
kaya hindi makadalo sa debate noon dahil iba ang isasagot sa tao sa tanong. Yan ang katangian ng isang tunay na baliw. Totoo yan. Glenn Adjo, shout out. Glenn Dadeo. Lipong na talaga siya. Litong na talaga siya, bastos pa. Kababaeng tao, ang galing niyang magmura in public pa naman. Di niya magandang ehemplo ng mga kamamayan. Napaka BI niya. Special sa mga kabataan. Mundo Cheng. Nalusaw na talaga ang kapirasong utak ni Sarang Dorobo. At lumabas na sa tainga. Umaasa pa na maging pangulo maski sa barangay hindi dapat umupo dahil lahing bobo at tanga. Wala nang kakapal pa sa mga lahing baliw. Totoo yan, mundo. Hoy, Amy. Pinahoys ka na ni Sara Lustay na hindi ka raw Marcos. Wala kang palag dahil alam mo naman kasi na ikaw ay hindi Marcos kundi isang Lacson. Tanggap mo na, di ba? Dahil wala kang imik. Mundo ulit, pre. Hindi makakaila na si Amy ay anak ni Lacson dahil pareho ang mga baba nila, parang alulod ng bahay ng pansahod sa ulan. Mundo ulit, ang pinaka-advance na bansa sa buong mundo, walang iba kundi ang Pinas. Bakit kamo? Dahil 2 taon pa ang eleksyon, alam na nanalo. Ganyang kagaling ang Pinoy. Totoo yan, mundo. AJ Reyes, alam mo, Sero, sa pananalita pa lang, alam mo na may tama. Lahi nila yan, may mga saya at pamilya. Pamilya na yan. Mga batang mental, pamilya na yan. May tagas at tililing. Yun lang yun. Totoo. Arnulfo Pabian, shout out. Bakit ka, Rox? Di ka pa ba kumbisido na may tama sa uli ang babaeng daig pa ang puwit ng manok sa katatalak? Kaya nga hindi na dapat tinatawag Vice President yan. Wala naman tayo niya sa Pilipinas. Si PBBM lang ang bukod tangi ang nagtatrabaho ng lubos sa ating bansa. Pastor John Lagon, shout out. Good morning Manong Rocket sa mga ka-warriors. Yan ang patunay na mali ang sinabi ni Baste. Ipinanganak na ang tatalo kay Digong. Hindi lang basta babae, 3 pa. Parang nakaganti na rin si former VP Lenny at pamagitan nila. Makakaganti siya ng 3 beses. Totoo yan, Pang June. Si Ted, delikado nga si Digong, lupaypay na 3 babaeng ito. Tapos ang kaligayahan niya, lupaypay talaga. Lupaypay sa 3 babae. Talaga, wala na. Mariam Palad na lang yung gago niya. Mundo Cheng, talagang bobo ang mga Duterte. Akalain mo, naniwala sila kay Koopman na may panalo si Digong. Sino bang abogadong ang magsasabi na magsasabi na wala tayong panalo sa kanyang kliyente? Laging may panalo. Ang mga abogadong ang pinakasinungaling na tao sa mundo. Totoo yan, mundo. Alberto Olaer, shout out. Karoke, makapag-vlog pa kaya si Atty. Libayan sa kanyang inaabot, Karoke? Nagbablog naman si mga tulpo na naman ang tinitira niya, tsaka si Atty. Claire, ewan ko ba dyan? Mundo Cheng ulit, si Sara ay bobo sa lahat ng subject niya. Nung nag-aaral pa siya sa math lang siya top dahil pera na yan kung gaano niya pagnanakawan ang bayan. Friend yun, si Kim Jong-un po yung Diyosa nila sa North Korea. Oo, si Kim Jong-un, oo. Bakit kaya yung mga hindi nila mag-people power sila, puta, ganun din lang hirap na inaabot nila, puta. Di ba?
Wala. Mga taga North Korea. Mundo Cheng ulit, oh. Ang akala ni Koopman, como third world country lang tayo, ay mga bobo na tayong mga Pilipino. Mali ang Duterte. Mali mga Duterte lang ang mga bobo at mga DDS na tanga. Librado Ludovico ulit, oh. Maluwag ang tornilyo niya, si Sara Butangera, Tambalustay. Pwe, sorry Karox, no time to listen. Again, sayang lang ang makinig dyan sa anak ng halimaw. Totoo yan. Bernadette Esperat, shout out. Hindi talaga articulate tong si Sara. Tama. Pangkanal nga lang uri ng away na ang alam niyan. Kasi kung di diskusyon na matino, hindi kaya niyan. Wala siya. Pagka ano mga siya, gagot, wala sira talaga ulo. Lahi nila eh. AJ Reyes, Sir Rox, alam mo, inaasar lang ni Mike Silvera yan, si Libayan, araw-araw. Vlog ni Mike Silvera, inaasar yan. Hindi ubra kay Mike yan, si Libayan, panis yan. Magaling mang asar yon si Mike Silvera, magaling yon. Oo. Kasama namin sa Talino Warriors yun. Nagkahiwa-hiwalay nga lang kami. Lenny nga ako eh. Oh. Ped, shout out. Sagot ko, Aroke, BNC, puwera matapang. Palitan na lang natin ng tanga. Magulo ang Pilipinas ngayon dahil sa mga tanga. Totoo yan, Ted. Wilma. Kati Drilla. Wilma Kate Drilla. Si Sara ay baliw, sir. Wilma ulit, oh. Jane Labayna, shout out, my friend. All of the above, Sir Rox. Tawa-tawa ka dyan. Edita Paul, shout out. Amy Marcos, bumaba sa level ng mga Duterte. Sayang ka, Amy. Totoo. Mukhang malalim ang sisid eh. David Estacio Jr. Si Isko, pinahintulutan si Sara Mau. Totoo. Wala, patay ka na, Isko. Wala nang boboto sa Manila. Tanga. David ulit, oh. Piling ni Sara Mau. Sa kanila ang Pinas, kapal ng mukha. Totoo yan, David. Jimmy Bautista, oh. Si Sara Mau, pinapakita niya na maka-China talaga ang mga DDS. Matapang sila ngayon dahil andyan ang China, umaali-aligid sa West Philippine Sea. Jess Forte, shout out. May sayad talaga yan. At walang respeto, kaya ganyan ugali niyan. Walang accountability. Kaya dapat ma-impeach na yan at makulong sa mga hinaharap na plunder. Doon ang punta eh. Kaya wala talaga yan. Kung ano maiisip niyan. Oo. Sige. Duterte kayo ng Duterte dyan, mga uto. Ha? Rodelio Felipe. Demonyo Sara Mau, dami kasing bodyguard at kakampi. Judas na senador kaya matapang. Yan. Ted ulit, oh. Mga taong ito, oo. Nagtataka pa kung bakit akala daw ni Koopman sa sarili niya ay matalino. Di naman nakapagtataka yun. Ang unggoy nga akala sa sarili niya, ubod siya ng talino. Ito na naman, Ted. Huh? Ernie Abril, shout out. Duterte, Butete. JCT 97888, all above. Si Sara ay matapang, bangag at baliw. Michelle Edwin, Kim Jong-un, Karox. Oo nga, kalimutan ko. Basta kampo ng demonyo, hindi ko natatandaan parati. Florentino Lagasca, shout out. Walang hiya talaga si Sara. Nagpunta siya sa Dians tapos naghahamon ng laban. Tama ba yung naghahamon siya sa bakuran ng iba? Siga nga eh. Kibulok. Mabubulok sa kulungan. Digong, nasa kulungan na rin. Baka sa susunod na si Sara.
Digong ang poon ng nasa rehas. Patay tayo dyan. Florentino ulit. Kwento ng kwento, walang kwento naman. Totoo yan. Florentino ulit. Digong self-incriminated dahil sa kayabangan at daldal. Totoo. Lina Lara, shout out. Josephine Di Guzman, shout out. Bangag at baliw yan, sabi niya. Elizabeth Iscareo, Good morning, Sir Rox. Ang tingin ko dyan kay Sara, buwang na yan, grabe. Dapat dyan, kinakasuhan na yang Sara. Sumobra ang yabang nito at bastos. Yan ba ang vice-presidente natin bansa? Kakahiya bilang Pinoy. At may ganito tayong klaseng nasa posisyon ng gobyerno. Hay, kawawang Pinoy. Totoo yan. Pinapabayaan ng gobyerno nito si Marcos Noon pa yan Elizabeth Iscarel, tayo naku Sara, sa dami ng dinambong mo sa kaban ng bayan, nagmamalinis pa itong babae na ubod ng bastos at walang respeto. Tapos kakandidato pa itong presidente, dapat dyan ma-impeach itong babae ito, Xerox. Nasisiraan na ito ng bait, pang mental na dapat ito. Totoo yan sa Elizabeth. Di Guzman Merlina, shout out. Randy Cruz, shout out. Hindi rin kilala yan si Inday Lustay. Sira ulo yan. Yan ba ang gusto nyo? Eddie o Baktit, sabi niya. Rebecca Tejillo, shout out. Sarili mo ni BP ang sinisira niya. Tunay na kredibilidad naman talaga ay matagal nang sirang-sira. Hindi yan paninira niya. Makaka-apekto kay Rep Chua. Totoo. Jose Viva, shout out. Sir, sa totoo lang, given na. Is a combination of bangag and baliw. Need to be checked ASAP at sa mental institution. Totoo yan. Manuel Triano, shout out. May isang abogadong utak talangka. Lani Lucas, shout out. May tama yan. May sira na talaga sa utak ang kakadroga ayon sa source na taga Davao. Totoo. Adik mga yan Estelita Salvador, shout out. Ang sagot ko, matapang, mapagmura, pintasera, traidor, puro gulo. Ginagawa. Hari ng bastos, parang baliw. Luka-luka, parang asong ulul. Anay ng bansa, sobrang sinungaling, magnanakaw pa. Totoo yan, Estrelita. Ang ayon ako sa iyo dyan. Ramon Valencia, Bossing, may sayad dyan. Parang sila lang ang may cake magmura. Minsan gagawa lang yan ng storya. Totoo yan. Ramon Valencia, bakit ang dami niyang bodyguard kung sanay siya sa away? Gusto lang niyang ilihis ang pangalan niya sa mga kinakaharap niyang kaso sa DepEd, Confidential Fund, mga ghost employees, ghost student, at ghost project. Totoo yan, Ramon. Godfrey Bawigan, shoutout. Si Sara Bangag, may saltik baliw, walang kwentang tao yan. Sara Demonyo. Totoo yan. Ano ito? Leslie. Ano ba? Leslie. Comelec, ay show cause order nyo si Isko Moreno. Bakit hinahayaan niyang magsalita ang isang bastos na politiko? Tama. Garcia. Ayan. Hindi mo show cause order yan. Ala ka talaga. Rowena Yamani, shout out. Hindi na dapat itanong sa kilos at pananalita pa lang, baliw yan. Noon siguro sabi ni Lord, ang mga demonyo na nakakapagpalit ng anyo. Ito yung mga demonyo yan. Ben Torres, shout out Tama lang kay Digong ang nangyari sa kanya. Diretso sa kulungan. Sana hindi na makauwi dito sa Pinas. Yung para makabalik na sa normal ang bansa. Totoo. Okay na to, shout out. May titiling po, good morning po, Mr. Totoo lang.
Ventores ulit oh. Lumalabas ang tunay na karakter ni Sara, baliw pala. Tagal na, sobrang pagkabaliw yan. Okay na to ulit oh. O ano, mga didiset, kaka-proud ba? Yan ang gusto niyong presidente? May saltik, bangag, totoo. Ito mga didiset na to, mga troll to, panahon pa ni si Cristo, to mga hayop na to eh. Ano to? Inandarawn official. Shout out. Isang tao na walang talagang balak magsilbi sa taong bayan kundi para lang sa sariling kapakanan ang inaatupag. Puro threat din ang namumutawi sa bunganga. Ano ang aasahan sa mga ng mga Pilipino sa ganyang klaseng mga tao? Impyerno. Alfredo Santos, shout out. Hinahangaan na ang hinahangin na ang tuktok ni Sara. Iniisip kung paano nagawang nakawin ng confidential fund. MJ Santos, shout out. Inendorse niya si Amy dyan. Nandyan kaya sumisigaw ng Marcos ibalik ang PhilHealth 89 billion flood infrastructure 129 billion, SSS 62 billion, PDIC 62.5 billion, Land Bank 62 billion. Garapala na korupsyon. PJC of ulit oh. Alam mo Sir Rox, ang kasamaan hindi nagtatagal. Tingnan mo si Digong. Sino bang mag-aakala madadala yan sa ICC? Untouchable sila sa Pinas. But the Lord did it. Kaya yan si Sara at ang kanyang mga banta. Pagbabaluktot ng mga tama ang kanyang walang habas na mga paglabag sa batas. Akala niya laging Pasko sa kanila. May katapusan din yan. Patawa-tawa lang siya sa tondo rally ni Isko, pero ang tadhana di natutuwa sa kanya. Totoo yan, KJC Hope. Ted ulit oh. Attorney Harold Respicio, nananawagan kami, nasaan ka na ba? Baka nabayaran na yan para daw na nagkakadayaan na sa online voting ng mga OFW, di daw nila malaman kung ang iboboto nila politiko ay ayon din sa matatransmit. Wala daw kasing resibo, sabi daw ng kumolekta. Di kailangan ng resibo. Sabi ng kumolekta, di kailangan ng resibo, baka daw magamit sa vote buying. Tama ba yun? Kaya Atty. Respicio, gawin mo ng paraan ito. Nasaan ka na ba? Nasa labas ka pa ba nasa labas ka pa ba o pinapasok ka na sa oblo ni Garcia? Tahimik ka ngayon Kumakati na ang ulo ko sa iyo. Oo. Asan na yung respicio na yan? Kaya natapala na yan. Marilu Pabianak, shout out Happy Monday po tayo sa mga ka-warriors. Pinabababa ni Sara ang sarili niya. Ang pwesto ng pagiging VP niya. Tila walang katuturan mga sinasabi. Sinusundan ang yapak ng ama. Sobra pa Di na nakakatuwa. Di talaga siya tamang maging pinuno ng bansa. Sa kilos at pananalita ni Kong Chua, di naman siya bastos. Napakalumanay niyang magsalita. Ay, wag na siyang magpilit. God bless the Philippines. Totoo yan, Malu. Abraham Velasquez, shout out. Nasa kanya lahat, matapang dahil bangag at nababaliw sa kompi. Totoo yan. Leo J. Paterno, shout out. May kalawang ng ulo ni Sara. Totoo yan. Shane Lau, shout out. Sara, bangag, may kuliling sa ulo, talangka, salot. May nakapasok na 2 tangang. Wala, di kayo mababasa.
Roland Gonzalez, shout out. Ay, mission accomplished mga friend ha. Hanggang bukas po muli. Naabot ako ng alas 10 oh. Dami kong ginawa sa totoo lang. God bless po, dasal. Malapit na akong 12. Huwag po natin kalilimutan magbumoto po tayo ng tama. Hindi bali kung wala sa survey, tulungan natin. Baka sakasakal. Yung bunyog po mga friend. No? 25,000 na tayo may get. O tayo misto muna lang yan. Di? Meron kaming may tutulong sa iyo, Atty. Enzo Recto. Pinakamababa, 50,000 boto ha. O, ito mataas pa ho yung subscriber natin, Atty. Enzo eh. Maski pa isa-isa tayo eh. Ha? At walang tanga rito. Oo. Sa Mr. Sa Totoo Lang 2. Walang tanga rito. Bawal tanga. Oo. Kaya lahat yung mga nandiyan dyan na 25,000 megit, maganda ho ang iboboto niyan. Alam nila kung anong kailan dapat gawin. Good night. God bless. Dasal.